Kong Joel, welcome back po sa STL. Ay, magandang gabi po sa inyo at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Good evening po. Good evening, Kong Joel. Puntahan na muna natin yung yung akusasyon. Hindi pa nga tapos yung inyong pagtalakay May akusasyon na. At balita namin yung akusasyon was posted habang kayo'y ongoing dun sa inyong pagtatalakay nung Wednesday. Na sinasabi na kaya daw parang nagdo-double time na i-blackmail yung ibang mga kongresista by way of saying na yung mga alokasyon nila para sa kanilang mga distrito ay hindi ibibigay kung hindi pipirma. Sa panahon ngayon na iba na yung sistema, lalo na dapat nasa General Appropriations Act na yung pondong i-release sa bawat distrito, posible pa ba yung akusasyon na yan ni Congresswoman Paulo Duterte? Congressman pala. Alam mo, itong akusasyon na to ay walang katotohanan. Okay. In fact, nakita naman po natin na simula't-simula pa lamang nang kami ay hindi pa nagsisimula ang hearing. Puro TRO na. Pilit na nilang gusto na wag matuloy ang aming hearing. At ngayon na natuloy ang aming committee hearing, ay hindi naman sila nagpa-participate. So, saan naman kami lalagay? Halimbawa kayo, dito po sa sitwasyon namin. Ang determination of probable cause ay mababaw lamang. Hindi pa po natin sinasabi dito na guilty na ang Vice President. Pero nakalatag po sa amin, harapan puro ebidensya lamang na nagsasabi na may probable cause. Samantalang sila, wala naman sila nilalatag. Kung ikaw ang mamabatas o miyembro ng Kamara, paano ka naman boboto na walang probable cause samantalang wala ka namang nakikitang ebidensya na ipinipresenta ang mga respondent o ang kampo ng ating Vice President? So, itong kanilang mga paratang ay pinangungunahan na lamang nila dahil imbis na mag-participate, imbis na sila ay magsumite ng kanilang mga ebidensya, puro akusasyon na lamang na masasama, puro fake news ang kanilang binibigay. Mm-hmm. Pero sir, napapag-usapan nga po namin kanina ni na Jovi at saka ni Chiki. Matagal na rin po kasing naririnig yung pwede kasi talagang gawing pang pang lobby yung 'di ba? Yung budget para doon sa distrito to convince the congressman to vote for or against doon sa pinag-uusapan. So, sa sitwasyon po ba ngayon, posible pa rin ba 'yun? Na kumbaga para ma-impluwensyahan yung congressman, sige, hindi ko ibibigay sa yung budget mo. Pwede pa ba rin ba yun? Malabo na yan dahil unang-una, aliliit lang naman ng mga budget ng mga distrito. Pangalawa, talagang napakahigpit po ngayon. Lahat ng paghihigpit ay ginagawa dahil nga po sa nangyari noong nakaraan na flood control sa mga akusasyon po dito. Kaya lahat naman po ng paghihigpit ay ginagawa ngayon ng gobyerno. Kaya hindi na kung budget ang pag-uusapan, I don't think na yan ang po pwedeng gawin. So kumbaga, mas maingat na ngayon yung mga legislators. Tama po kayo dyan. Okay. Sir, gaano po kayo ka-confident na makukuha po ninyo yung numero na kailangan para po ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa level po ng Congress? Ilan po ba dapat? Dapat po ay 1/3. So, sa akin pong tingin, 105 or 106 ang kinakailangan. Nung nakaraan po, kahapon, nagbotohan po kami para sa determination ng probable cause. Nakakuha po tayo ng 53. Pero doon sa 53, hindi pa po bumuboto doon yung ating chairwoman, si Chairwoman Luistro. Kaya kung titingnan po natin, almost 54 po yan kung susumahin natin ang bilang. So, kung 105 ang kailangan, 51 na lang ang kinakailangan na boto para madagdagan, para pumasa na po sa 1/3 vote. So, nakakausap nyo po ba yung mga kasamahan ninyo sa Kongreso tungkol po dito? Meron na po ba yung additional 51? Yun pa nga yung isang imposible kasi unang-una naka-break po kami ngayon eh. So, ang mga pumapasok lamang ngayon, yung mga miyembro ng Committee on Justice
at yung mga ibang outstanding committee. Pero considering na hindi rin sabay-sabay ang hearing dito at kadalasan po yung iba po sa amin ay mga nasa bakasyon o nasa kanilang mga distrito sa mga probinsya, kaya hindi pa rin talaga kami nakakapag-usap. Good evening, Kong. Si Chicky Verhel po. Ito, naalala ko yung tinable po na, na green box dun sa BIR. Ito po ba ay kung sakaling ma-impeach po sa House of Representatives si VP Sara, itong green box po ba ay ipapadala, tuloy-tuloy nang ipapadala dun sa Senado for impeachment trial? Okay lang po ba yun na ipapadala yung ebidensya na hindi nyo po alam kung ano yung laman? Opo, yun na nga ang pinaglalaban po namin. No? Nung una po talaga, gusto sana namin mabuksan ito. Dahil napakahirap din naman bilang prosecutor kung sasalang ka dun sa Senado. Kung sino man ang mga mapipiling prosecutor, kung hindi ninyo alam yung ebidensya na inyong ipipresenta. But just the same, dahil nga po kami ay nag-ingat, so para nang sa ganun ay ma-avoid na yung mga technicality na kadalasan ay kanila pong nire-raise, ay pinag-isa na lamang po na wag muna nabuksan ito. At hopefully, pagdating po sa Senado, ay ito po ay mabuksan. So, okay. Pero ipapasa nyo po ito sa Senado. Hindi naman po kayo mate-technical na, kasi sinasabi, hindi nyo nga alam anong laman yan. Parang fishing expedition na naman kayo. Alam mo, nung nakaraan, kung maalala niyo, sa Corona, meron din dong envelope na hindi naman din nabuksan eh. So, wala naman po itong pinagkaiba dun. Malinaw. Kaugnay niyan na Kong Joel, meron kayong nasabi din sa ibang interview sa ibang network nga lang yata ito. Tukol doon sa sa mag-asawa si Vice Presidente at saka yung kanyang husband po na si Man Scarpio. Yung tama ba intindi ko na yung mga technicalities hindi pwedeng doon magtago forever? Tama ba na meron kayong ganung interview sa iba? Hindi ko po ma-recall, pero yun naman po, simula pa lamang na ito yung kanilang mga ginagawa. Kung maalala po ninyo, bago pa kami magsimula ng committee hearing, puro petition sa Supreme Court na ang kanilang ginawa. Nagre-request sila ng TRO at gusto nila na harangin ang committee hearing. Kaya nga po, kung titignan ninyo, nung sila ay nagsumiti ng kanilang answer ad cautelam, wala pong kalaman-laman at wala pong inattach na mga contradicting evidence para ma-rebut lahat ng mga allegation laban po sa kanila. Kaya napakahirap magdesisyon ng isang aspeto lamang ang iyong ikukonsidera. Alam po ninyo, lahat ng sinasabi nila outside the committee ay wala pong bearing yan eh. Yung mga sa media, wala pong bearing yan. Hindi po yan kasama sa pag-determina namin ng probable cause. Pero bakit po importante na isinama yung mga accounts ni Attorney Man Scarpio dito po sa pagbusisi ng mga grounds against kay Vice President Sara Duterte? Dahil unang-una sila po yung mag-asawa. At lahat po ng pag-aari nilang ng bawat isa sa kanila ay parte ng kanilang conjugal property. Ang tinitingnan po natin dito at ini-establish ay ang ill-gotten wealth ng Vice Presidente. So hindi naman po pwede na hindi mo susuriin ang ari-arian ng kanyang esposo o ni Atty. Mans. Samantalang siya po bilang Vice President at bilang asawa ay may kaparte doon sa ari-arian na pag-aari po ni Atty. Mans Scarpio. Unless of course, ma-prove nila na ito ay exclusive property ni Atty. Mans or meron silang prenuptial agreement. In an event po, hindi pa naman natin alam kung mai-impeach nga talaga si VP Sara, but in an event na okay, baka ma-impeach siya at umabot sa Senate, anong naghihintay po kay Atty. Man Scarpio? Ano pong nag-aantay kay Atty. Man Scarpio? Well, pwede rin natin, nakita po natin yung mga aligasyon ni Ramil Madriaga na marami rin siyang involvement dito. So ito po bang mga sinabi ni Ramil Madriaga, ito po ba ang source ng kanyang pondo? So marami rin po yan na po pwede, pero yun po ay pwedeng pag-usapan sa ibang paksa. But in the meantime ngayon, nakapokus po kami kay Vice President.
Kung mag-backtrack din ako dun sa pinag-usapan niyo ni Mase, no, na bakit nasama dito si Attorney Man Scarpio. Bakit din po na kasi ang sabi ni Attorney Sal Panelo, napanood ko siya sa isang interview, na dapat yung tinalakay nyo lang ay yung nandun sa complaint and kung ano yung naka-attach doon. So bakit daw may kung ano-ano pa tayong pinabuksan? Sabi nyo nga kanina, dapat mababaw lang yung probable cause lang naman, may probability ba na ginawa itong mga aligasyon na ito ni VP Sara. So kayo na nga po nagsabi, mababaw lang naman ang kailangan. Kaya sabi ni Attorney Sal, ba't kung ano-ano pang pinabubuksan nyo? Dapat yung mga nandun na lang sa attachment, sa complaints. Alam mo, kung masyadong mababaw naman din at hahayaan din namin, no, yung mga iba na sasabihin naman nila, kita mo, wala naman talagang ebidensya. So lahat naman po yan talaga sasabihin nila. Pero ito po kasi sa Rule 7, sa Section 7 po ng aming rules, ay inaalaw kami na mag-issue ng compulsory processes. Ano po ibig sabihin? No? Mag-issue po ng subpoena para po makalakap ng mga ebidensya, additional evidence. And in fact, pati rin po sila hanggang sa kahapon, sila po ay binibigyan din ng pagkakataon ng ating chairman, si Chairwoman Luistro, na magsumite ng kanilang mga depensa at ng kanilang mga ebidensya. So, yun po talaga ang proseso at yun po ay inaalaw naman sa ating saligang batas at inaalaw din po sa aming rules. Actually, isa pa yun sa pinoint out po ni Attorney Sal dun sa same interview. Sabi niya, sa fiscal daw, sa preliminary investigation, pwede kang dapat pinapasapina mo yung tao. Kasi pinoint out niya dun si Ramil Madriaga Pinasapina daw ninyo, wala namang humingi sa kanya dun sa mga nagrereklamo. Anong walang humingi? Ano ibig mong sabihin? Sabi ni Attorney Sal, dapat before ka magsapina, for example, si Ramil Madriaga, before pinasapina ito, again, according to Attorney Sal Panelo, dapat may humingi sa kanya dun sa mga nagreklamo. Wala naman daw humingi dun. So, bakit daw pinasapina? Nasa complaint po si Ramil Madriaga. In fact, parte po yung kanyang affidavit. Yung sinasabi po niya siguro, yung supplemental. Yung supplemental affidavit, kaya nga po pinabasa yung supplemental affidavit dahil yung po ay hindi parte ng complaint. Okay. Sir, bagamat hindi pa naman po nakakapag-desisyon sa level ng plenaryo, as early as now, napapag-usapan nyo na po ba kung sino yung posibleng maging miyembro ng prosecution? Wala pa pong pinag-uusapan tungkol dyan. Kami po ay nakapokus lamang dito dahil kami po ay magsusumiti ng committee report sa Lunes. At ito po ay pagbobotohan at aaprubahan ng committee. Pag ito po ay naaprubahan na ng committee, isusumiti po ito sa Committee on Rules para maiset po yung botohan sa plenaryo. Okay. At naglabas nga po ng definition ng desisyon ng Supreme Court tungkol nga po dyan sa controversial na forthwith na yan. Ano pong tingin nyo dito sa naging desisyon ng Korte? Alam po ninyo, pangalawa na yan, no, na meron silang binabago ng mga definition, pero syempre ito naman ay kataas-taasang hukuman ang nag-i-issue, kaya tayo po ay ginagalang natin yan. Pero ito po naman ay itong usapin na ito ay multi academic na dahil natapos na po ito. So looking forward na po tayo dito at sana hopefully yung forthwith ay magawa na po dito po sa Senado ngayon. So, approve po kayo dun sa definition naman ni Senate President Tito Soto kanina na forthwith, pwedeng kinabukasan pagka-submit, start agad. Yun po ba ang nasa isip ninyo na forthwith? Ang pagkakaintindi ko po talaga sa forthwith ay immediately. Agad-agad. So, okay yun. Kinabukasan. Bigay agad. Tama po. Tama po kayo dyan. Meron po ba kayong naisip na mga dahilan kung bakit hindi masimulan forthwith? Ngayon pa po lang?
Wala po ako naiisip na dahilan dahil lahat naman po ng pag-iingat ginawa na po namin, lahat ng pagsunod, bagamat kami po ay may mga ilang pagkakataon na hindi naman po kami sumasang-ayon, pero dahil nga po para matapos na po to, para po ito ay mawala na yung mga agam-agam, yung mga masasabi nating issue, ay lahat po ng pag-iingat ginawa naman po ng Committee on Justice. Okay. Alright. Sa ulitin, Congressman Chua, lalo't meron pa kayong malaking gagawin sa Lunes, ano?